At ito po ang iyong mensahe, Yakono, isang evangelista, pastor evangelist. Andito po ang aking podcast, mensaheng kaligtasan, yan, napakadali, Kristo Jesus. Wala po kayo dyan. Hindi po monetize yan. Hindi po monetize. Basta maipahagi ko ang kalooban ng Diyos. Hindi naka-monetize yan. Hindi ko yun ang mga description ninyo o likes ninyo. Nasa sa inyo. Kasi yan po ang mensaheng kaligtasan. Wala po akong magagawa ko. Napasama tayo sa mga paparusahan. Kasi hindi nakasulat dito. May sinasabi rin ng Panginoon na itong by December, magkakaroon ng pamin na yung sinasabi ng pamin, hindi lang yung pamin, may kasama pa yung tinatawag na diseases, epidemic diseases. Pero inisip ko, baka hindi sa kalookan yan. Kaya hindi ko sinasabi dito. Pero sa podcast ka, sinasabi ko na yan. Sinasabi na doon na magkakaroon ng epidemia. Hindi ko na ano sa sarili ko na sa atin ng tatama yan. Pangalan ko dyan sa Central Kabisayaan at ibang lugar ng Kamindanawan. Tapos nung nagbahagyan sa Negros, patuloy inuutukan ako. Sinasabi ko magpapatuloy ang pagbabaha dahil may gumagawa ng pagbabaha. Hanggang sa nakakita ko ng number 3. Naiintindihan ko na 3 beses magbabaha ng catastrophic strength lakas. Kaya napala tayo ng binibigay sa kalawag sa ngayon. Bakit? Kasi hindi pa dumarating yung kapigatian na darating sa kalawagan. Inuna ang mga malapit na sa mga volcano. Kaya nagbuga ng mga volcano yung 4 na vulkan. Ang daang yan, paalala, at yan ang gagawin niya ng anghel na yan. Napadabain niya ng mga alahar, ng mga putik. Pagtigas yan, gagawin niya ulit ng pagbaha. Sa panahon na yan, nababaw na ulit. Mas malaki na ang baha na mangyayari. Tandaan niyo, ang nagbabaha, hindi tsanda-tsanda. Meron pa din ang anghel na gumagawa ng pagbabaha. Yung tinatawag sa Revelation na yun, na siyang gagawa ng mga pagbaha. At sinasabi, paalala din, maraming tao ang namamatay. Nandito tayo sa katanaan na ngayon. At hindi na yun sa Pilipinas. Mula pa ng pagbaha, sinasabi ko na, tingnan nyo ang China, hanggang walang puyo sa mga calamities. Sobra ang baha sa kanya. Maging yung mga nakataya sa kanya na mga bansa, mga Thailand, yung mga Cambodia, yung sa unahan pa ng Thailand, lahat binabaha kasi nakataya sa kanya. Pagpapos yun, ang China ay pahihirapi na isa't kalahating taon. Sapagkat yung hindi sasahupin tayo ng China. Kaya yun, dahil sila sa kanilang problema sa loob, kaya hindi nila tayo na-focus. Wala ang focus sa gera, hindi naka-focus sa China. Dahil sila, binibebastos ng loob. Yun po ang nangyayari. Kaya ang gagawin ng Lord, itong angel, hindi na laba, kaluba, palalapasin sa mga ito, kundi tubig na putik. Kaya yung mga stock na tuputik doon, naragasa ulit yun. Pangatlong mensahe na ng naragasa. Flood. Anong tawag ito? Flood. So kung ano ngayon, tumigas na yung mga pinatawag na lapa sa palibot, bababaw ang ilog. Pag hindi kumilis ang local government, sa dalawang uli, pagragasa uli ng tubig na may kasamang putik, mas marami na ang na mga kabahayan, maapektuhan. Yan. So, hindi ko man po dahil lang sa ito kahit saan lugar ito na pumutok ang vulkano, ang sabi dito. Yan ang gagawin ng Wormwood Angel.
Kaya nga yung mga bundok kahit na walang tawag na stream, biglang nabubugas, bumubugas, lumalabas yung mga malaking mga ilog ng tubig na parang fountain. Hindi alam ko saan galing. Maraming mangyayari rito. Mangyayari ulit. Pati pulkan mismo, hindi na alam. Hindi na lava. Hindi tubig na. Tubig lang na may bulig. Kaya maraming maapektuhan. So yan po ang ating mga prophetic na kaya ako nagawin sa lugar nito upang bigkasin sa bawat isa ang Espiritu ng Diyos na maramdaman ko ng napakalakas upang magbigay sa akin ang lakas ng loob upang isulat at bigkasin muli ang mga prophetic na ito.